Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, BSP tiwalang makababawi ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng taon. Pasada Balita. Balita naman mula sa Ibayong Dagat, anak ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un hinuhubog ng maging bagong leader ng NOCOR. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala pasok na sa main draw ng Dubai Tennis Championships. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, ngayong bisperas ng araw ng mga puso, dahilan ng broken heart syndrome, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Sharon, Ate Shawi Cuneta, biniro ang Pangulo hinggil sa piniling running mate nito noong 2022 elections. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. At Drew Nasino. Pasada Balita. Ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Nanawagan ng 31 business groups at civil society organizations para sa isang genuine law o tunay na batas laban sa mga political dynasty. Sa isang joint statement, sinabi ng mga grupo na kulang ang House Bill 6771 na inihain ni na House Speaker Faustino Bojidy III at House Majority Leader Sandro Marcos upang maituring na isang tunay na batas na tutuldok sa political dynasty sa bansa. Minungkahi ng mga grupo na ipaloob sa batas ang pagbabawal sa mga fourth civil degree of consanguinity o affinity na sabay-sabay tumakbo o magkasunod na humawak ng mga halal na posisyon upang mapanatili ang one local, one national representation principle. Kung walang kamag-anak na nanunungkulan o kumakandidato sa national level, maaaring hanggang 2 kamag-anak ang humawak o tumakbo sa mga local executive position basta't hindi overlapping sa kanilang respective jurisdiction. Nanggit din ng mga grupo ang pangangailangan ng tahasang pagbabawal ng substitution, rotation at pagpapalitan ng posisyon na maaaring gamitin ng ilang politiko upang malusutan ang limitasyon sa termino. Anila dapat ding magkaroon ng mandatory cooling off period katumbas ng one full electoral cycle. Kabilang sa nasabing joint statement, ang ilang mga grupo tulad ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Alyansa ng Nagkaisang Mamamayan, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Catholic Education Association of the Philippines. Pasada Balita. Tiniyak naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adjong na maipapasa sa Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. Ang kay Congressman Adyong, isa sa mga bersyon ng panukala ay iniakda mismo ni na House Speaker Faustino Bojidy III at House Majority Leader Presidential Son Sandro Marcos, nakasama sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala si Adyong na uusad ang mahigit 20 panukala sa mababang kapulungan o mahigit 20 bersyon kung saan tinitignan pa nila ang timeline ng pagtalakay lalo't iisa lamang ang session day sa susunod na linggo dahil na rin sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Meron pang Ramadan. Nilinaw din ng mambabatas na wala sa kamay ng mga kongresista kung dapat bang magsumite o magpasa ng Anti-Political Dynasty Bill dahil malinaw sa saligang batas na dapat magkaroon ng batas laban nga sa political dynasty. Ipinaliwanag din ng kongresista mula Lanao na isinagawa ang public consultations at pagdinig upang mabatid kung ano ang katanggap-tanggap sa mga definisyon para sa taong bayan. Pasada Balita. At iyon naman ang pananaw ng mga residente sa Carmona, Cavite kung saan dinaos ang public consultation hinggil sa mga panukalang anti-political dynasty.
Para sa sektor ng kabataan, sang-ayon sila na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill dahil isa ito sa ugat ng korupsyon sa bansa dahil hindi dapat hayaang umikot ang pamahalaan sa iisang apelyido lamang hanggat nawawala ng karapatan ang mga ordinaryong Pilipino. Maiiwasan din nilang korupsyon kung magiging pantay ang oportunidad sa bawat isa. Samantala, para sa mga tulad ni Engineer Werner Contihino, para sa mga senior citizen, tulad ni Beatrice Heroca Bihon, hindi siya sang-ayon na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill dahil ang pinakaproblema sa bansa, korupsyon at hindi ang political dynasty. Iniwala si Nanay Beatrice na kahit magkakapamilya ang nanunungkulan sa pamahalaan, kung hindi nila nagagampanan ng kanilang tungkulin, hindi sila iboboto ng taong bayan. Mas mainam anya natutukan at bigyang solusyon ng kahirapan, kabuhayan at ang mga sektor ng kalusugan at edukasyon kaysa ang political dynasty. Pasada Balita. Sa oras na siyam na sandali makalipas ang ika-6 na ng morning sa iba pa rin paksa ng mga balita, tiniyak ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Yamsuan na hindi makokompromiso ang ilang programa ng pamahalaan sa sandaling pumasa naman sa Kongreso at tuloy ang maisabatas ng panukalang tanggalin ng travel tax. Tugon ito ni Congressman Yamsuan, may akda ng Travel Tax Abolition Bill matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 priority legislative measures kabilang nga nasabing panukala. Ipinaliwanag ng kongresista na malaking tulong sa ekonomiya kung tatanggalin ang naturang buwis na kinokolekta ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, Commission on Higher Education at National Commission on Culture and Arts. Kampante naman si Yamsuan na hindi gaano makaapekto ang pagtanggal sa travel tax sa mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan dahil meron pa naman silang mapagkukunang pondo upang maipagpatuloy ang kanilang mga programa. Meron na tayong maraming programa on scholarships. Okay. Meron kaming budget on tertiary education subsidy. May tunong-dunong program. 'Di ba? May mga programa na tayo on educational subsidies. Kung titingnan mo parang okay, tourism related educational programs tawa tayo. Kung may scholarship na, yun na rin naman ang kinukuha nung binigyan natin ng Redundant benepisyo. na. So sa atin, kung makakaisa burden ng tao yun sa ating mga kababayan, why not, 'di ba? So kung titignan mo, 'di ba? May konting redundancy na dun sa pag-allocate ng budget. Sakali niya may sa batas, naniniwala ang mambabatas na mas darami ang mga international tourists sa Pilipinas. Malaking bagay kasi based sa isang study na nakita namin, yung 5 billion na mawawala sa atin, ang magiging naman nun, benepisyo is almost 300 billion daw ang maibabalik sa pagbalik ng mga turista sa ating bansa. Kasi kung titignan mo, tayo na lang ata sa ASEAN zone nang nag-impose ng travel tax. Oo, kaya nga basically, kung titignan mo, malapit na rin ang ASEAN, di ba? So parang mag-host pa tayo dito this year sa Pilipinas. So kung titignan natin, isa yan sa magandang topics na kailangan pag-usapan. At tayo, meron tayong ma-anunsyo na maganda sa ASEAN meeting na inabolish na rin natin travel tax. Kampantinig ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Detalye ng iba pang headlines sa pinag-usapan na nila Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at Chinese Ambassador Jing Kuan kung paano mapapababa ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China matapos ang ilang araw na pagpapalitan ng maaanghang na pahayag ng mga opisyal ng dalawang bansa. Nahagi ito ng kalihim matapos ang pagdalo sa kanya ng Chinese Ambassador kasabay ng pagtalakay din sa kooperasyon sa sitwasyon ng peace and order sa Pilipinas. Gayunman, hindi nag-usapan ng dalawang opisyal ang travel ban na inisyo na sa ilang lokal na opisyal ng Kalayaan pero tiniyak ng kalihim na buo ang suporta niya sa mga ito at plano niya ring bisitahin ang munisipalidad ng Kalayaan sa Marso o buwan ng Abril. Pasada Balita. Ginit naman ni Senator J.V. Ercito na dapat nang palitan ang ambassador ng China matapos ang panibagong banat ng Chinese Embassy sa mga senador. Hindi na anya nakatutulong ang embahador para maibsan ang tensyon, matigil ang bangayan at mapahusay ang relasyon ng dalawang bansa. Ayon kay Senador Ejercito,
dahil hindi pa rin maayos ang relasyon ng dalawang bansa dahil sa issue ng West Philippine Sea, dapat ng pag-isipan ang lahat ng diplomatic means upang mapahupa ang tensyon. Samantala, sinang-ayunan naman ni Senator Raffy Tulfo ang panawagan ni Ejercito at iginiit din na ang pinakaproblema lamang ang pagiging balat sibuyas ng China. Pasada Balita. Nais naman ng Chinese Embassy na pamahalaan ng Department of Foreign Affairs ang pagsasaayos sa bilateral relationship ng China at Pilipinas. Kasunod na rin ito ng palitan ng maiinit na pahayag sa pagitan ng Chinese diplomats at mga opisyal ng Pilipinas na nag-ugat hinggil sa soberanya at West Philippine Sea. Sa isang pahayag, pinaguna ng Chinese Embassy ang sinabi naman ni Foreign Affairs Maritime spokesman Rogelio Villanueva Jr. na maging constructive ang China sa posisyon nito sa South China Sea. Isinisi rin ng embahada na nagsimula ang lahat sa paniniraan nila ni Philippine Coast Guard spokesman for the WPS at Commodore J. Tariela sa China at sa leader nito na si Chinese President Xi Jinping. Katwiran pa ng embahada, wala ni isang pagkakataon na sila mismo ang naunang umatake at tumugon lamang sila sa pamamagitan ng kalmadong paraan, profesional at constructive para depensahan ang kanilang pambansang interes at dignidad. Pasada Balita. Bahagi lamang ng ingay ng demokrasya ang pahayag ng ilang mababatas hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Ito naman ang binigyang diin ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa gitna ng iba't ibang pahayag ng ilang opisyal hinggil sa soberanya ng Pilipinas. Ayon kay Secretary Lazaro, ang kinakaharap ng bansa ngayon ay konkretong usapin sa foreign affairs at policy pero hindi muna siya magkokomento sa talakayan ng mga mababatas dahil bahagi lamang ang opinyon ng mga ito ng ingay bilang isang democratic institution. Una na rito ang naging pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na mas madalian niyang pakawalan ng Kalayaan Island Group sa gitna ng sigalot sa teritoryo laban sa China na iginiit niyang na-misinterpret ng karamihan. Habang nanawagan naman si Senador Erwin Tulfo ng isang ceasefire na sa nagpapatuloy na world wars sa pagitan ng mga opisyal ng Pilipinas at China. Kaugnay nito, pinaalalahanan naman ng DFA ang mga Chinese diplomats na kumilos bilang profesional sa paglalabas ng mga pahayag hinggil sa kanilang posisyon sa South China Sea. Pasada Balita. Pinaghihinay-hinay naman ng isang maritime law expert ang ilang senador sa pagbibitiw ng pahayag hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Dr. J. Batumbakal, professor ng UP Law Department and Maritime Studies, dapat munang magtanong ang isang opisyal ng pamahalaan bago isa publiko ang kanilang mga pahayag tulad na lamang ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat tumahimik na lang sila. Commercial ang mga duda. Wag naman muna lang sa publiko, magtanong muna sila sa nakakaalam. Hindi yung ilalabas nila yung kanilang mga hindi nila alam. Tapos as if yun yung posisyon ng buong gobyerno o kaya ng buong bayan. Ang hirap kasi, kung mataas na opisyal ka, kahit ano sabihin mo, ang immediate na assumption yan ang posisyon ng pamahalaan o kaya yan ang expression ng publiko, ng sambayanan. No? Kaya hindi pwede mga ganyan Samantala, aminado naman si Dr. Batumbakal na hindi na dapat patulan ang hamong debate ng senador at gawing big deal o palakin pa ang issue sa paggamit ni Coast Guard spokesman for West Philippine Sea Commodore J. Tariela ng caricature ng Chinese President na si Xi Jinping. Sensitibo itong Chinese Embassy dahil si Xi Jinping daw yung kinartoon. Ay nako, napakanipis naman ng balat. Sila nga kung titignan natin yung Chinese media, yung China News Daily, sang damukal na karton ng ginawa nila kay PBM. At hindi lang si PBM, lahat din ng mga ibang nakakaaway nilang bansa tulad ng sa Japan, sa US, puro karton yun. Tapos sila, karton sila ng karton ng ibang leaders pero hindi nila kayang makarton sila. Diba? Para namang bata. Naman po ang mahinahong tinig ng maritime law expert na si Dr. J. Batumbakal sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ito na. Pabor. Di pa rin nagpapaawat si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na isagawa ang debate sa pagitan nila ni Senador Rodante Marcoleta. Sa Kalayaan Island Group sila magdedebate. Ito'y matapos si alok ni Kalayaan Mayor Belsar Alindogan
na isagawa ang debate lalo't ito rin ang pangunahing paksa ng kanilang diskusyon. Ayon kay Carpio, bukas siya makausap ang kampo ni Senador Marcoleta para plansyahin ang debate at sakali mang matuloy, handa siyang lumuwas sa kalayaan anumang oras na itatakda. Hindi pa niya sila nakakapag-usap ng senador sa ngayon at tanging ang mga pahayag pa lamang nila sa social media at sa ilang interview ang nagiging indirect exchange nila. Nabatid na unang hinamon ni Marcoleta sina Philippine Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, Professor J. Batumbakal at Justice Carpio sa isang friendly debate. Kinalaunay, tinanggap din ito kumasa sa hamon ng retiradong maestrado, bagay na ipinagpasalamat naman ng mambabatas. Pasada Balita. Wala bang mag-jet ski? Papunta ro sa Hindi area? sila kasya. Hindi kasya? Hindi, magtigi-tigi sa silang jet ski. Di ba? Pwede rin. Pwede, di ba? Pwede. Para at least once and for all, masettle na yung usapin na yan. Samantala, ito makinig kayo. Tinawag na papogi lamang o grandstanding ng isang maritime law expert ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Dr. J. Batumbakal, professor sa UP Law Department at Maritime Studies, dahil ito sa nagiging bentahe para sa China tuwing nagdedebate ang mga mismong opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa pinag-aagawang teritoryo. Kung tutuusin anya, hindi na dapat tinatalakay ang mga sensitibong issue tulad ng usapin sa WPS sa harap ng publiko. Parang grandstanding yan para sa akin kasi nga lalo na kung sensitibo at mahalagang issue gaya ng mga pinagagawang teritoryo dyan at yung pag-aangkin ng kabila sa ating karagatan, hindi yan pat pinag-uusapan ng parang nasa palengke at ang mga polisiya mo ay lalo na yung mga maaring mga sensitibo at sikreto ay gusto mong isiwalat. Hindi po dapat yan. Kaya para sa akin grandstanding yan. At pangalawa, nakakatulong lang kasi yan sa kabila dahil openly, publicly, pinagdududa mo ang ating mga taong bayan tungkol sa basihan ng ating teritoryo at jurisdiction sa karagatan. So, hindi po nakakabuti yun. O dito ay ginit din ni Dr. Batumbakal na hindi na rin dapat pagdebatihan kung sino nagmamay-ari ng Kalayaan Island Group lalo't malinaw pa sa sikat ng araw ang naging pasya ng Permanent Court of Arbitration. Hindi po yan a matter of debate. Dapat alam niya yan bilang senador. Kasi sumumpa siya sa isang, sumpa siya na idepensa ang konstitusyon ng Pilipinas at lahat ng mga batas nito. No? Kasama dyan, siyempre, inherently, yung batas natin tungkol sa ating mga teritoryo at mga karagatan. Hindi po yan up for debate. Imagine niyo, kunwari, ordinaryong kaso, sabi ng korte, tayo yung bahay mo. Tapos ikaw mismo, tatanungin mo, ay, baka hindi akin to, baka hindi tama yung korte. No? Siya na nga yung nagbigay sa'yo, pero pinagdududahan mo pa. Anong gagawin ng kabila? Di lalo kang gagatungan siguro, uy, kulang ka pa yan. Mabuti pa, ibenta mo na lang sa akin. O kaya ibigay mo na lang sa akin. Naman po ang malinaw pa sa sikat na araw na tinig at pahayag ng maritime law expert na si Dr. J. Batumbakal sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Naghain naman ng resolusyon si Senador Rodante Marcoleta hinggil sa opisyal na mapa ng Pilipinas na magpapakita ng nasasakupan ng bansa sa West Philippine Sea. Ugnay nito nakasaad sa Administrative Order No. 29 na inilabas noong 2012, inatasan ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA na gumawa at magsapubliko ng chart at mapa ng Pilipinas na nagpapakita ng WPS. Kabilang din dito ang pagsusumite ng mga mapa sa United Nations na ayon sa mambabatas ay hindi pa rin nagagawa. Binanggit din ng senador sa resolusyon na dapat magkaroon ng mapa na maglilinaw sa coordinates ng bahaging inaangkin ng Pilipinas. Bagaman hindi anya istriktong legal requirements sa international bodies na magsumite ng ganitong mapa para kilalanin ang soberanya, mahalaga ito upang mas maging epektibo ang pakikipaglaban para sa maritime rights at entitlements. Pasada Balita. Sa ating punto, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pulong Marcos magiging abala ngayong araw sa pag-inspeksyon at groundbreaking ceremony. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes.
Nakadagda magsagawa ng inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project bilang bahagi ng pagtutok ng pamahalaan sa mga pangunahing proyektong pang-transportasyon. Bibistahin ng Pangulo ang Shaw Boulevard Station na matatagpuan sa Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City upang personal na silipin ang progreso ng konstruksyon. Matapos ang inspeksyon sa naturang istasyon, tutungo rin ang Pangulo sa groundbreaking ceremony ng dalawang istasyon ng subway, ang Kalayaan Avenue Station at ang BGC Station, na parte po yan ng pagpapalawak ng linya ng proyekto. Noong Pebrero 3 ngayong taon, naglabas ng direktiba si Pangulong Marcos kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na pabilisin ang implementasyon ng mga proyekto ng gobyerno, kabilang na ang Metro Manila Subway. Target daw ng pamahalaan na may sagawang demo run ng subway system pagsapit ng taong 2028. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totonglas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, ay doon naman. Ito kasi naghihintay na ito itong mama na ito. Dahil sa presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Mamimili yung mama. kumambyo. Oo. Kaya pala. Ano na? Magkano na? Patrol 24, Jun Samson. Kaya pala. Pero ito, isang araw bago ang Valentine's Day ay mas lalo pang tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa pinakasikat at dinarayong bagsakan o tindahan ng mga bulaklak. Yan ay sa Dangwa Market sa lungsod ng Maynila. Ayon sa vendors na ating mga nakausap, ang rosas, partikular yung extra large na bouquet, ay umaabot na sa 1,350 hanggang 1,500 pesos yung dalawang dosena. Ang isang bundle naman ng sunflower na may 10 piraso ay umaabot ng mula 300 pesos hanggang 500 pesos, pero depende yan sa disenyo. Yung tulip naman ay nagkakahalagang 150 pesos kada piraso, gayon din yung Ecuadorian roses na nasa 150 pesos din. Samantala may kataasan pa rin ang presyo ng pilars, habang ang baby's breath ay nasa 250 pesos kada kilo. Sum naman, gayon din yung chamomile ay parehong mabibili sa 50 pesos kada bundle. Ayon sa mga vendors, posible pang tumaas ang presyo ng mga bulaklak bukas o eksaktong araw ng mga puso, at asahan naman anya ang medyo bagsak presyo sa araw ng linggo. Patrol 34, June, Samson, Pangsimpilang May Tedong Class, DWIC, nagbibintang kami, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Matalas, magag na yosi at dried tobacco products, asabat ng BOC. Tayo mula kay Patrol 5, Ayayo Pangko. Aabot sa 39.3 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo at dried tobacco products ang nasabat ng Bureau of Customs o BOC sa North Harbor, Maynila. Sa report ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, dulan ng 6 na container van mula sa Zamboanga at Bacolod ang naturang mga kontrabando. Natuklasan ang mga ito ng isailalim sa inspection matapos silang makatanggap ng intelligence report. Sa isinagawang pagsusuri, tumambad sa mga otoridad ang iba't ibang brand ng sigarilyo tulad ng Platinum, Lasa, King Philips, H&P Red Premium, Canon Menthol at Modern brand. Na-discover rin, natuklasan din ang daan-daang sako ng tabako na idineklara bilang dried fish at general merchandise. Wala ring nakitang BIR tax stamps at graphic health warnings sa mga ito. Kaya't naglabas na ng warrant of seizure and detention ng Bureau of Customs. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno,
Patunay ito na mahigpit ang kanilang inspeksyon laban sa smuggling alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Katibatang number 5. Ayaw yung pangkaparasya permito ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, napapanahon itong ating pag-uusapan dahil sa mga ganitong issue, kailangan talaga dito, Kuyang Drew, is yung eksperto at nakakaalam talaga. dahil health issue to eh. May kaugnayan po sa sinasabing depresyon at iba pang mga health issue ng mga kabataan. Tayo po'y pinalad makakausap ang isang psychologist sa katawan po ni Dr. Camille Garcia. Dr. Garcia, good morning po. Johnny Banyas, True na Sino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Doktora. Morning po, Doc. Hi, good morning, John. Good morning, Drew. Sorry, Right. akala ko. So, buti nga gising ako. Thank you. Alright. Anyway, pasensya na po kung maaga namin kayo nagising dahil napaka-importante. Okay lang. Opo. Bilang isang mamamayan, bilang isang kapatid, bilang isang tiyuhin, or bilang isang magulang, ito pong kalagayan ng ating mga kabataan. Muli itong naukil-kil dahil sa naging pahayag ng isang kagalang-galang na mambabatas kaugnay sa kahinaan ng mga kabataan ngayon. Binanggit nga weak at saka yung issue ng depression. Tsaka yung comparison ng Oo. generation. Oo, noon at generational generation ngayon. comparison. Mm. So, Dr. Garcia, bilang isang psychologist, ano ba dapat ang approach sa ganitong mga pag-uusap or issue? Okay, siguro kasi talagang kahit na sino namang kabataan pag nasinabing gano'n na ikaw ay may kahinaan, talagang medyo aalsa ka talaga. Or kasi unang-una, when you talk of depression kasi, napapagkamalan siyang kahinaan. Because akala nila it involves the character, pero hindi nila alam na ito, kalusugan ito eh. So, ibig sabihin, ito ay isang sakit. Pag sinasabi mong depression, maaari kasing masyado lang nababanggit ngayon, uy, depressed ako, uy, may anxiety ako. Pero hindi talaga totally sinasabi na ito ay isang disorder kasi hindi naman pa ito nagpupunta o nagpapakonsulta sila sa doktor. Pero sa akin yun nga yung palagi kong sinasabi na yung mga kabataan ngayon, mas matindi yung awareness sa mental health. Kaya kaya nilang sabihin na meron silang depression or meron silang anxiety. Sabihin mo yan sa 80s. Nung panahon ng 80s, ay may depression ako, baliw yan. Yun ang sasabihin mo. Huwag yung sabihin hindi. Di ba? O kaya naman kung may depression ka, itatago mo. Dahil kasi natatakot ka dahil pag sasabihin, it's either, ang daming pa pwedeng konklusyon. May sanib yan, may sumpong yan, kung ano-ano mga sinasabi. Ito pa, Kuyang Drew, Dr. Camille, pasensya na sa word, pero hindi dapat basta-basta ginagamit ito. Nung panahon kasi natin, ang tawag sa'yo, abnormal, retarded, may Saltik. may saltik, may sapak. Tapak. Pero ngayon kasi masyado ng mahigpit na hindi mo na pwedeng banggitin yan eh. Kasi nga, health issue hindi naman siya kung ano lang na dapat pinag-uusapan, di po ba, Doktora? Oo, definitely. Kasi syempre pag when you talk in fact, 'di ba, kaya nga meron sinasabi na what is the socially correct or culturally correct na pagsabi ng mga salitang ganyan. Like when you say na parang ay meron siyang yung depression. Ayaw mo sabihin ngayon yung depression na yan. Asa sabihin mo, alam mo parang may pinagdadaanan siya ngayon. 'Di ba? Kasi mahirap it lessens or pag sinabi mong may depression yan, lalo mong dinadown yung tao. Unlike pag sinabi mong parang may pinagdadaanan siya, more or less, sasabihin mo, kailangan tulungan itong taong ito. Di ba? Parang yung ganun. Kaya yung paggamit din ng tamang salita, napaka-importante yun. Kasi it can parang break or sabihin na natin, mas lalong umabot sa punto na hindi maganda yung maisip ng tao na sinasabihan mo ng ganyan, di ba? Mukhang siya pa, ikaw pa yung imbis makatulong, mukhang ikaw pa yung magtutulak sa tao na lalo pang ma-down. Inilulugmok mo pa Doktora, pero sa inyong palagay, sa inyong pong opinion, or based na rin po sa inyong mga findings, do you really talaga nakikita na ang mga kabataan ay weak or merong mas malaking issue pa na dapat pagtuunan bukod doon? Siguro kasi mas matindi yung sinasabi nating noon
talagang naman pag sinabi mong depression, it involves yung biological, environmental, psychological factors. Pero siguro ang pwede nating idagdag diyan, yung tinatawag nating mga modern stressors katulad ng kasi wala namang cyberbullying noon. Ngayon meron na. Ngayon may academic pressure. Pumunta ka lang sa SOCMED, sasabihin itong tao ito, may maraming medalya, tapos sasabihin ng nanay mo, o yung pinsan mo, hindi, alam natin, hindi naman ganun kagalingan yun, pero tamo honor, ikaw, ganyan, ganyan, ako, compare ka. So, yung comparison na yan can really entail yung mga possibility na mas nagiging matindi yung possibilidad na ito maaapektuhan itong batang ito, magkakaroon ng hindi magandang pag-iisip, dahil kasi nga, ito yung mga nangyayaring modern stressors. Pero siguro, ang punto dito, ang kahinaan, hindi tungkol dahil sa depression, yung possibility ng resilience. Kasi yung mga kabataan noon, tayo mismo talaga, yung coping mechanism natin, matatag tayo eh. Kahit na sabihin mong paluin tayo, hindi tayo nagrereklamo eh. Kahit na sabunutan na ako ng nanay ko, wala akong pakialam, iiyak lang ako dahil kinabukasan, uutusan ako, okay pa rin eh. Obedient ako. Pero yung coping mechanism siguro ng mga kabataan, medyo sabihin na natin, mas slower yung pagiging matatag nila. Unlike before, na mas matindi yung pagiging matatag natin. Kaya yung resilience factor siguro, doon nagkakaroon ng pagkakaiba dahil kasi iba ang coping mechanism. So today ba ay they lack coping mechanism compared during our generation po, Doktora? Siguro kahit sabihin ko rin sa mga adults dahil kasi sabihin na natin mas maraming sakuna ngayon, mas maraming lindol, mas maraming bagyo na matitindi kaya ultimo yung mga adults apektado at talagang mas madali silang nagko-cause ng talagang depressive symptoms. Yun yung problema na hindi natin napapansin before kasi akala lang natin palagi, di ba, nadidig natin pag sinabi mong depression nun, ay parang pinagdadaanan lang yan, face lang yan, or umaabot pa ibig na ang pagsabi nila ay arte. Pero actually hindi. Di ba? Kasi mas, ako sa tingin ko, ang mga kabataan ngayon, because of their mental health awareness, mas matapang silang sabihin na meron silang problema. Rather than before, ayaw nilang sabihin yung mga problema dahil nandun nga yung takot at saka yung sabihin na iba, na-internalize yung stigma. May term na nag-iinarte ka lang eh, di ba? Na masyado kang, kumbagay, kaya kang nangyayari ni before, kinikim-kim mo na lang yung galit mo tsaka yung sama ng loob mo Kaya sa sarili pag sumabog, Yun lang. diretso. Oo. At saka siguro no, ang nagiging problema no, baka sabihin nila ay kasi mas doble ang mga nagpapakamatay ngayon, mas maraming ganito. Isipin niyo naman, ilan kaya yung nung 80s, ilan pa yung populasyon ng Pilipinas? Di ba dumoble rin ngayon? Di parang ganun lang din yun. Anyway, paano natin i-educate ang lalo na may mga mambabatas kasi na talagang kung magsalita kala mo may alam eh, di ba? Paano natin i-educate ang mamamayan, doktora, para sa halip na makadisgrasya tayo ay makatulong tayo sa mga taong nakakaranas ng ganitong mga mental health, doktora? Unang-una, nasayang kasi dahil kasi meron tayong mental health act eh. So sabi nga doon sa mental health act, dapat magsimula, maging community-based ang ang mental health program. So kung sa barangay level pa lang, nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng awareness ang mga magulang, mga kabataan, basically siguro kung meron din naka-deploy na kahit papaano na yung hindi lang siya about seminars pero yung mismong mga kagawad binibigyan ng pagkakataon na matuto ng mga tinatawag nating psychological interventions, then probably pwedeng makakatulong sila na makapag-seek na ng help sa mismong sa barangay. Kasi unang-una, yung availability, accessibility, at saka yung opportunity na para mabigyan ng pagkakataon na matugunan nito, napaka-limited. Kasi hindi naman din alam nila kung saan pupunta. Alam lang nila pag sinabi, may problemang ganyan, pupunta agad sa mental lang, sa NCMH. Hindi alam kung saan talaga pupunta, di ba? Opo. Doktora, kanina binanggit ho ninyo no, yung mga stressors dahil ito ilang beses na rin napapag-usapan sa Senado at sa Kongreso, itong social media regulation, sa tingin nyo, it's a high time na ba na i-regulate yung paggamit ng social media, lalo doon sa mga
Minors. minors. Kabataan. Let's say, kung anong mga edad ba dapat ang pwedeng gumamit at yung mga dapat gumamit lang, di ba? Kung i-regulate, oo, pwede, malaking tulong yan. Pero remember, SOCMED is a tool to give us information, to Surely. stay connected with family and friends. Pero tatandaan natin, ngayon mo gagawin yan, siguro maraming magre-rebelde at saka pupunta sa kongreso mga kabataan. Yung apo ko nga ilang taon lang, 4 years old lang, pag kinuha naman ng cellphone, nagwawala Mga mag-aalsa. Diba? So probably ang maigi dyan is to start with the parents per se na. Yan. Kasi Actually, ang sa hirap. bahay talaga magsimula. Ang hirap kasi ako talaga sasabihin ko na talagang at fault ako dahil may time na pag talagang hindi mo ma-refuse kausapin, talagang may kakausapin ka or may sasagutin ka sa text. Paano? At least sana ma-implement na okay, pagdating sa dining area, walang cellphone, walang gadgets. Pwede ba mag-usap tayo? Pagdating sa mga restaurant, kung kakain tayo, kain at walang magsi-cellphone. Tama. Kaso hindi nga nagagawa Tama yun. naman Eh. yun. Kasi Ako ginawa una-una, kong batas sa amin yun, doktora na pagka kumakain ka, kain ka. Kain Wala talaga. kang hindi kumakain habang nagsa-cellphone Ito pa isang kwento, ako kung napanood nyo, Doktora Garcia, with your indulgence. Yung sa SOCMED, Yung, nung panahon, nagpakita sila ng generation Nung panahon nung 80s, pag ayaw kumain ng bata, pinapalo. Tatanggalan ng pagkain. Tapos ng 90s, 20s, ganun din. Mahigpit ang magulang. Mahigpit Kung ano din yung yun, hawak, ipapalo. Pagdating ng 2000, pagkabata, ang itatapat yung cellphone para lang kumain. may tablet pa. Di ba? May tablet. So parang ganun yung nangyari. Di ba? In a way, nakakatulong. Pero pag naging addict na, wala Yun na nga rin di ba? Doktora? oo, yun yung nga yung nagiging problema. Kasi parang tayo, noon, 70s, 80s, 90s, lahat tayo kahit pa paano nakaka-afford na magkaroon ng katulong or kasambahay. And then, so at least sila, pag merong mga ganitong pagkakataon, kahit na sabihin mo na yung anak mo magiging dialectic ang paglilengguwahe, at least alam mong merong social communication. Pero itong pagkakataon ngayon na ganyan, ginagawa mong biyaya yung mga gadgets Yun ang Diba? nagiging takbuhan ng mga bata Oo. Gadget. Nagiging Iyak- nila yun. Iyak yung anak mo, pamangkin mo, salpa ka ng gadget or tablet yan, tatahimik. Tanggalin mo yan, iiyak yan. Tama. Di ba? Para Opo. maaliw. Anyway, Dok, nito mahirap at masakit ng isipin, pero marami rin kasi sa mga nakatatanda sa atin ang hindi alam kung paano i-approach yung ganitong medical condition. Tama po ba, Doktora? Tama. Kaya nga siguro nga pagdating sa ganyan, dapat nating isipin yung mga possibility na alam natin yung mga red flags. Kasi kung minsan ang alam natin, ay gusto lang yan, parang akala nila nagda-diet, yung pala bigla na lang nawawala na ng appetite or kaya naman sobrang kain, yung pala nadidepress na o meron nang nangyayari sa kanya. Tapos akala natin nagsi-cellphone lang sa gabi, yung pala talagang hindi na makatulog. At tapos, ang hirap-hirap pa na masungit talaga yan. Hindi natin nakikita na talagang extreme na yung pagiging irritable nitong bata na Baka to. may dalaw lang. And, yung mga ganon. Tapos, magugulat ka, all of a sudden, biglang bumaba ang grades. Akala mo lang puro ganon. Kaya yun yung nakakalungkot, puro akala natin. Pero yun ay mga red flags na. So, dapat natin tignan din maigi yung mga ganyang bagay. At saka, alam mo, isa pa, siguro dyan, ang nagiging problema ngayon, yung tinatawag nating NSSI, yung non-suicidal self-injury. May mga kabataan ngayon, ang hilig-hilig na maghiwa from the leg, sa hita, o kaya sa sinasaktan yung kanilang sarili. Dok. Oo, para daw maramdaman yung pain. Kung minsan, walang alam yung magulang, at kung napapansin nyo, ngayon okay lang, kasi malamig, kaya hindi nyo napapansin bakit naka-jacket. Pero paano kung summer na naka-jacket pa rin? Yung pala tinatago yung mga hiwa-hiwa sa katawan, di ba? So sana, yung mas mapagmatsyag, at saka mas mag-monitor ang mga magulang. Kasi, Sensitive, syempre, ang Oo, kasi kung minsan hindi natin alam na meron na palang nangyayaring hindi maganda sa ating mga anak. And then all of a sudden, magugulat na lang tayo,
Hindi, ang bait-bait niyan, ang tahimik niyan. Yung nga yung nakakatakot yung Sobrang tahimik tahimik. Oh, Kasi hindi, Actually, hindi usap lang natin alam minsan kung ng ano ano eh, ba yun. katapat niyan eh, no? Usap lang ang kailangan dun, di ba? Dapat may Doktora? makakausap. Yes. Bukod ho doon, Doktora, Totoo. ano hong maipapayo ninyo bukod sa socialize, sa pakikipag-socialize, Giging open. ano pang mga possible na positive outlets, hindi yung saksakan, yung outlet, Extension. para naman kumbaga malampasan ng ating mga kabataan. At syempre, ng mga nakakaranas din, pangkalahatan na rin, yung mga nakakaranas ng depression, ano yung mga possible pa na posibleng gawin para malampasan nila. Bukod dun sa social media, Doktora. Okay, alam niyo di ba pagdating ng pagkakataon na merong araw diyan. So the sun itself, pag ikaw ay napawisan, sinasabi nga na na-stimulate yung ating mga oxytocin at saka endorphins. And those hormones are actually mga happy hormones. Kaya kung napapansin nyo, yung mga infants, bakit inilalabas ng kanilang mga magulang para arawan? Kasi biglang tatawa yan So dapat ganun din yung mga may mga edad or even yung mga kabataan. Wag muna tayong masyado maging conscious na kailangan maputi tayo. Kasi yun yung nagiging problema natin Ayaw natin ma-expose sa araw dahil kasi gumagamit tayo ng mga produkto para pumuti. Pero actually, yun yung isang factor na sabihin na natin na nakakatulong yung mismong araw at the same time yung mga exercises, yung mga ganyan. Kasi malaking factor yan para sabihin natin na mag-stimulate ng hormones. And then, siguro kasi noon hindi tayo masyadong kumakain ng processed food kaya hindi tayo nakakaramdam ng ganitong katinding mga sabihin na natin pag-iisip dahil kasi ngayon lahat ng klase ng processed food, instant ng mga pagkain malaking factor para sabihin natin na hindi nalilesen yung possibility for depression and anxiety. Alam nyo kung talaga mahilig lang ang mga bata noon ngayon nang tinatawag natin yung omega fatty acids na nakikita sa ulo ng isda. Diba kung kayo mahilig yung mga malalaking ulo ng isda, mura lang yon, sisip-sipin nyo yung parang gelatinous form dun sa malaking sa ulo ng isda, malaki para i-lessen yung depression or anxiety. Ang pagkain ng mga fermented foods, hindi panis yung fermented tulad ng yung atsara, kimchi, yung mga anong tawag dito, yung buro, yung mga ganun. Buro. Oo, yung mga ganyan. Kaso, di ba yung ibang mga bata, Kilala yan. baka sabihin, Hotdog, alam tapos- nila. Anyway. baka pag tinanong pa, ba't ang ganyan yung amoy niyan, yung mga Actually. ganun, di ba? Doktora, actually, marami pa tayong dapat pag-usapan kaya lang tinatalian ng oras ang aming mga kamay. Pero may mga pagkakataon na aabalahin ka naming muli para pag-usapan pa ang mga iba pang issue tungkol dito. Importante po ito Apo. Salamat din sa pag-imbita. Salamat Alright. din po, Magandang Doktora. umaga. Ingat po, Ingat po, Doktora. Doktora. Good morning. Thank you so much. Po mga kabalitaktakan ng isang psychologist na si Dr. Camille Garcia. Pasada Balita. Ay pa tayong dapat pag-usapan pero itong taong ito, huwag natin bebenggahin ngayon to. Oo. Dahil kumbaga Baka hindi tayo mamantikaan. tsaka baka ma-off-air tayo bigla. Oo. Ano yung ang binanggit ko? Ha? Debutant. Debutant. Ngayon, hindi ko ba namin mapagin. Huwag mo nang ituloy, baka. I love you! Engineer, wala rin kantina oras sa Odiat. 10 minuto bago mag-ikapito ng morning. Pasada Balita. Sa pagkakataon ito, tayo po muna ay magkaldang happy. Hatid po yan, walang ibang ating pong ina, ang inaabangan ng ina sa palengke, si Aling Beth Samson. Aling Beth. Yes, good morning. Ayan, happy Friday. Weekend na naman po tayo. Pero, siyempre, bago tayo mag-report, happy birthday, Engineer Winner Contihino. Hindi ka namin naalaskahin ngayon kasi baka imbis magpa-almusal ka, ay maunsyami ka. Ayan, ito pa naman. Itlog pa naman yung almusal. Ayan. Engineer, Kung happy may birthday. naipit kay engineer, numipis yung boses Hindi kasi Oo, sabi, mukhang itlog Alin yung naipit? Alin din yung naipit? Yung kaliwa ba o yung kanan? Hindi, Ayan. itlog daw ang
almusal mo Almusal. kasi. Okay. Oo, ito gang almusal. Pero hindi ko siya alaskahin ngayon. Ayan. Magpiprito ako ng 3 itlog, fried egg, at saka may pandesal akong halagang 30. Kaya yung almusal namin ngayong araw ng Biyernes ay 51. At dahil 51 pesos. At dahil nga araw ng Biyernes, bili ako ng bigas, 45 pesos ang 1 kilo. Bumili rin ako ng kalahating kilong munggo, yung berde. Di ba dalawang kulay ang munggo, isa mapula-pula, isa berde. 70 pesos yung kalahati. Ngayon, yung aking panghalo dyan, yung isang platitong, isang tumpok ng hipon na 50 pesos, pero hindi naman siya hibi. Hipon talaga siya. Kompleto, may ulo pa yan. Tapos gigisa ko yan sa bawang, sibuyas at kamatis na halagang 20. Sa mantika ako na 15. Pero lalagyan ko yan ng dahon ng ampalaya na isang tali, 20 pesos. Pwede rin kayong maglagay ng malunggay kung gusto nyo or okra. Ayan. Siyempre, sabi rin ng mga inang, sabi ng tatang, kapag daw meron kang ginisang munggo sa tanghalian sa araw ng Biyernes, ay maganda pag tinernuhan mo ng paksiw. Aha. Oo, Bukod sa actually, yun yan. yung iba naman kasi piniprito. Prito. Pero Prito. pero yung iba naman talaga terno raw ang munggo tsaka sa paksiw. Ako susubukan ko 'yan. Magpapaksiw ako ngayong tanghali ng galunggong. May nabibili na ngayon 280 hanggang 300 na galunggong. Kaya nakabili ako ng 3/4 kilo, halagang 200. Hindi siya ganong malaki, hindi man ganong maliit. Alanganin kasi pag magtira ako ng iba, pwedeng iprito. Pagka kasi maliliit na yan, baka madurog na. Madurog. So magpapaksiw ako ng galunggong, lalagyan ko siya ng syempre suka, asin, talong. Pwede rin maglagay ng itong ampalaya, bunga ng ampalaya, pwede rin lagyan ng okra. Pero ako ang inilagay ko lang dyan ay talong na halagang 15 pesos. So ang aking almusal, 51, ang tanghalian, 220, ang hapunan ko, 215, and that makes 486 pesos on a Friday. Kano po? Meron pa akong 486 po. May 14 pesos pa. Pasok na Opo, pasok sa pantari budget. kasi sa mga susunod na araw. Okay. Baka, bukas ay Valentine's Day. Yo. Ang advice ko, pwede kayo magluto ng yung ugali ko sinasabi sa Pinoy Gising, yung DFC. Papakilala ko sa inyo, yan yung Daryl's Fried Chicken dahil Valentine's Day bukas. Ayan. Sa inyong dalawa, Happy Valentine's Day sa inyong dalawa dyan at sa inyong mga Likewise po. partners Happy po. Valentine's Day. We love Ayan. you. Yes. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko, alam niyo. O, yan. Lola. Wag naman. Anay pala. Ina nga, ina. Ina nga pala. lang. Ina ko, mahal ka namin. Yes, mga anak ko, mahal na mahal ko rin kayo, mga ng inyong ina nyo. Ayan, yan ang ating balita o advice para sa Pinoy Gising sa Pasada Balita. Altanghap, Pasada Balita ni Beth Samson ng DWIC. Nagbabalita ng tama. Siyempre, Friday ngayon. Nagbabudget pa rin tayo ng tama. Happy weekend! Ingat! Pasada Balita. Diretso na natin sa pagtanggapan ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pag-amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act makatutulong para lubos na matutukan ng kalusugan ng mga kabataan ayon kay Pangulong Marcos. Tayo nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perez. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas matututukan ang kalusugan ng mga kabataan kung maamyandahan ang RA number 11037 o ang masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pamagitan ng legislative measure ay malaki ang maitutulong nito para mas mapalakas pa ang pagpapatupad ng programa para sa mga paslit. Ito partikular ayon kay Castro ang Yakap Kalusugan o yung Yakap program na kasalukuyang pinatutupad na ng pamahalaang Marcos. Ayon kay Castro, hangad ng Pangulo na masiguro ang mga batang Pilipino ay malusog, masigla at mabigyan ng magandang at maayos na kinabukasan. Ang pagbabago sa batas ayon kay Castro ay sinasabing naglalayong palakihin o i-modernize ang nutrisyon at feeding programs ng bansa lalo na para sa mga batang mag-aaral. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todolas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At tabayanan niyo po ang magandang quote mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edward A. Cabangan. Ang
kaabang-abang na February Love Quote. What matters in life is not what we have, but who we have in our lives. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napaka-ikli pero napapanahon at napaka-makahulugang love quote mula po sa amin nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Muli narito ang headlines sa Pasada Balita ngayong Friday, February 13, 2026. Pasada Balita. Ilang business at civil society groups nanawagan ng mas matibay na anti-political dynasty law. Pasada Balita. DILG Secretary at Chinese Ambassador nagpulong na sa gitna ng umiinit na issue sa West Philippine Sea. Pasada Balita. Tanggal sa 3 abogado ng mga drug war victims inihirit ng kampo ni dating Pangulong Duterte. Pasada Balita. Atong sa ulo ng wanted businessman na si Charlie Atong Ang umabot na sa 20 million peso. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, BSP tiwalang makababawi ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng taon. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibaing dagat, anak ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un hinuhubog ng maging bagong leader ng NOCOR. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Filipina tennis sensation Alex Ayala pasok na sa main draw ng Dubai Tennis Championships. Pasada Balita. Sa balita ang pangkalusugan, dahilan ng broken heart syndrome, ating alamin. Pasada At Balita. sa balitang showbiz, Ate Shawi, Sharon Cuneta, biniro ang Pangulo hinggil sa piniling running mate nito noong 2022 elections. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa oras na 4 sandali makalipas po ang ikapito ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng mga pumapasadang balita. Iniling na kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na tanggalin na ang bagong talagang legal representatives ng mga biktima ng war on drugs. Sa panibagong motion na inihain ng defense team, iniling ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na bawiin ng pretrial chamber 1 ang pagkakatalaga kina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Nicolene Arcaina dahil sa conflict of interest lalo tila may kinikilingan anya ang mga ito. Ayon sa depensa, isa sa mga abogado ang bumatikos sa kanilang legal strategy sa media at nagpahayag ng mga personal na pananaw hinggil sa kasong inaakusa sa dating Pangulo. Maliban dito, hiniling din ng kampo na suspendihin ang access ng mga kinatawan ng biktima sa mga record ng kaso upang maiwasan ang posibleng paghawak ng mga material na maaaring makapagpawalang sala kay Duterte. Kaugnay nito, iminungkahi ng depensa na ang Office of Public Counsel for Victims na lamang ang humawak sa mga biktima para maiwasan na ang pagkaantala sa nalalapit na confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Pasada Balita. Inaaral na ng ICC Pre-Trial Chamber ang aplikasyon ng karagdagang 500 individual para kilalanin bilang biktima sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tay sa 4 na pahinang dokumento na may petsang Pebrero 9, tinumite ng ICC Registry sa Pre-Trial Chamber 1 ang dagdag na 227 application na binubuo ng nabanggit na 500 individual na sinasabing dumanas ng permanenteng pinsala mula sa mga krimeng ginawa ng dating Pangulo, hindi lamang sa war on drugs. Nabatid na noong nakaraang buwan, nauna ng pinayagan ng Pre-Trial Chamber 1 ang partisipasyon ng naunang batch na binubuo ng 39 na mga biktima. Samantala, sa 4 na araw na confirmation of charges hearing naman mula Pebrero 23, kakatawanin ang mga biktima ng mga newly appointed Filipino legal representatives na sina Attorneys Joel Butuyan at Gilbert Andres.
Pasada Balita. Pinasura naman ng mga prosecutor ang hirit na mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapela ang naunang desisyon ng International Criminal Court hinggil sa kakayahan nitong humarap sa paglilitis at tumatanggi sa kanyang hiling na indefinite adjournment. Sa siyam na pahinang pleading na nilagdaan ni Deputy Prosecutor Ma'am Mandyaye Nyang, sinabi ng prosekusyon na tumutol lamang sa pasya ng ICC Pretrial Chamber 1 ang mga abogado ni Duterte at hindi naglatag ng anumang appealable issue. Tinutulan din ng prosekusyon ang apat na isyong tinukoy ng kampo ni Duterte para sa apela. Kabilang ang sinasabing pagkakamali ng Pretrial Chamber 1 na suriin ang facts at batas ng baliwalain nito ang mahalagang clinical evidence sa cognitive condition ng dating Pangulo. Kamali rin nila ang ICC ng tanggihan ng kahilingan ng depensa na questionin ang mga miyembro ng panel sa pamamagitan ng isang evidentiary hearing. Gayun din ang sinasabing hindi malinaw na pagpapaliwanag ng ICC kung bakit naniniwala ang mga ito na kaya ni Duterte na magpatuloy sa pagdinig at ang paglilimita ng pagsusuri sa kakayahan nito na humarap sa pre-trial phase at hindi pagsasaalang-alang sa epekto sa mismong paglilitis. Idinagdag din ng prosekusyon na kung muling mabuksan ang issue hinggil sa fitness to stand trial ni Duterte, maaari itong talakayin sa mismong paglilitis alinsunod sa Rules of Procedure and Evidence ng ICC. Pasada Balita. Sa detalye ng iba pang headlines, itinaas na sa 20 milyong piso mula sa dating 10 milyong piso ang pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong sa pag-aresto kay sa negosyanteng si Charlie Atong Ang kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, wala ang pabuya sa confidential funds ng Philippine National Police at DILG para sa mga ganitong uri ng kaso. Tatandang may warrant of arrest na laban kay Ang at sa iba pa kaugnay ng mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping at serious illegal detention. Nauna na rin hiniling ng mga otoridad ang paglabas ng Interpol Red Notice laban sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Pasada Balita. Sa oras na siyam na sandali makalipas po ang ikapito ng umaga. Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong naganap na insidente dyan sa may LRT station sa yung FPJ station dyan po sa may EDSA Muñoz sa Quezon City, kung saan isang lalaki ang sinasabi po ng LRTA na tumalon mula sa platform at namatay at nabundol pa ng isang driver ng isa pong kotse. Pero ang update po dito sa driver po ng kotse, una po ito ay ikinulong, no? Investigation, inimbestigahan ng QCPD, no? Pero siya po kalaunan ay pinalaya at nasa kabilang linya po natin ang founder at pangulo po ng Lawyers for Commuters and Safety and Protection, si Attorney Ariel Inton. Magandang umaga po, Attorney Inton. Welcome po muli sa DWIZ Channel 23. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Johnny Banyas sa Druas na sino po ito, Attorney Inton? Alright, direct to the point, kakatanungan na po. Anong naging hakbang po ninyo, Attorney Inton, sa panibagong kaso na ito na nangyari sa LRT FPJ Station? Attorney. Well, katulad ng ibang mga netizens, naging interesado tayo dun sa bagay na yan kung bakit meron bang kaso o ng reckless imprudence resulting to homicide dun sa driver na di umano ay nabundol yung tumalon, no? At yung proseso na naganap. So ang ayon sa media reports ay sinabi nga ninyo na inimbestigahan muna tapos saka pinawalan. So kailangan lang na magkaroon ng proper perspective yun na yun issue. Kasi makikita po natin mga netizens nagtataka, kitang-kita nga tumalon Tapos kasi wala kasalanan sa driver, diba? May mga ganun. Diba?
Well, una, yung mga police has to investigate such an occurrence, no? May patay, no? So, gusto nila malaman kung may kaso ba na reckless kasi Apo. sila mag-imbestiga, no? Ngayon, ang kanilang after the investigation, natural, kailangan nila makausap yung driver, so nandun. At that point ba, may kaso na? Wala pa. Arrested ba siya? Hindi. He was there for questioning, no? So, the police now has the discretion. Ay, teka, wala namang kaso to kasi unforeseen event man na may tatalon sa taas ng LRT, hindi ikaw driver, hindi naman yung katulad ng tumawid na maari mong maiwasan or you can foresee it, di ba? Dito hindi, it came from up, no? So, imposible ika nga na an ordinary driver na nandun, makikita niya may tatalon, no? Hindi mo mafo-force Hindi naman niya yun, ma-anticipate din yun, di ba? Hindi niya attorney? ma-anticipate yun. Apo. So, may CCTV, may ganyan. So, ang sabi ko, sige, walang kaso. They did not file a case. Yun. So, ang naging problema lang ay yung mga pahayag, no? Kasi ang pahayag agad, at napanood ko naman po yun, with all due respect sa mga police officers, ang mga pahayag ay inarest namin dahil titingnan po namin kung kinakailangan magsampa ng reckless imprudence case, gano'n. Ganun ang pahayag, di ba? So tuloy, the media will report it that way, na maaring makasuhan, di ba? Tsaka, Attorney Hinton, base sa video, yung mismong pulis ang nagbanggit Oo. Yung mismong pulis ang nagbanggit na posibleng kasuhan ng ganung kaso Tama. Kaya nga, of course, the media will report it that way, di ba? Oo. So you cannot blame the media because the source of the news, yun ang sinabi. Interview mismo Interview mismo, nagsalita mismo. Kaya naggalit ang mga netizen na, ano ba naman kayong mga pulis kayo? Nakita na nga niyo, di ba? Ganon. Kung hindi sana ganon yung statement, things will be different na, na sa ganitong proseso po kasi kailangan po natin malaman kasi po may namatay. So, yun, ganon sana. Kaya lang yung possible of filing a reckless imprudence case, yun siyempre ang naging statement ng police. No? Kaya nilinaw nila yon. Nilinaw nila yon. Siguro yung official na ng QCPD, nilinaw nila na wala silang sinampang kaso sa piskal dahil sa CCTV nakita na wala siyang walang reckless imprudence case. It will not hold water, ika nga, filing a case with the fiscal's office. Attorney So, Hinton, wala. baka lang po, pasensya na po, baka lang po mula sa isipan ko. Kasi marami rin po ang umaangal dun sa kasalukuyang batas kaugnay sa mga pagmamaneho. Kasi may binabanggit po na bukod sa ganyang insidente na, syempre, for questioning ka, tama ba na nasa batas din na kahit may sasakyang pumasok sa isang one-way at nagkaroon ng aksidente, yung nasa tamang way na driver, kailangan pa rin siyang imbestigahan dahil mananagot pa rin siya dahil mukhang hindi siya naging defensive driver. And another thing, yung sinasabing pag nag-overtake po at nagkaroon ng aksidente at napatunayan na yung nasa tamang linyang driver ay hindi rin naging defensive, may pananagutan din siya? Okay. Yan po yung tinatawag na last clear chance, no? Yung last clear chance. So, depende po yan sa circumstances, no? Depende. Kasi kung hanggang doon po yung tanong, mahirap po eksaktong sagutin yan. Kasi depende dun sa, kung ano yung last clear chance. Yung, kung kaya mo bang iwasan. Saka yung possibility, o mapoposi mo ba yun, yun. So in all of this, no, boils down to what we call, meron bang kapabayaan? At hindi lang yung kapabayaan simple, reckless imprudence yung tao. So, yun ang batas. Hindi kasi ang kaso ay imprudence resulting to homicide. Hindi yun kundi yung reckless imprudence. So, kailangan mapatunayan mo yung recklessness. No? Ngayon, ang pagkaganyan, sabi natin, kahit sa simpleng banggaan, di ba? So,
okay, may simbagan, sige, imbestigahan muna ng polis, di ba? Mag-iimbestiga. Unless magkasundo yung dalawa, no, na drivers o yung mga kasama doon, ano sila, pati yung sasakyan, ano muna, detain muna doon sa polis, di ba? Tapos magsasampa sila ng kaso sa prosecutor's office for inquest. It is not for the police officers to determine sino yung may kasalanan o sino yung wala. They cannot do that because yung mga police, they will just investigate at ang magsasabi na yes, may reckless imprudence case ay yung piskal na nag-i-inquest. Yung inquest fiscal, doon sa mga sinabi mong halimbawa, will determine whether okay, meron reckless imprudence kahit na yun sa sinabi mo na nandun sa right way, di ba? Yun, hello? Opo, go ahead po. Oh, di ba yun sa nasa right way, kunyari yun yun siya ay nasa tama, tapos tamang lane, tapos siya pa yung kinasuhan, di ba? Ganun yung example mo. Opo. Doon titingnan ng piskal, meron ba siyang reckless imprudence, yung kapabayan. It's not whether nandun ka sa lane na yun or not, nandun, di. Doon sa point na meron bang last clear chance siya para iwasan yung aksidente. No? Right. At kung sakaling hindi niya naiwasan, meron ba siyang recklessness? So yun titingnan ng piskal. No? So, it's either i-dismiss niya, number 2, further investigation, or number 3, isampa sa husgado. So, hindi po natin masisisi yung police na mag-imbestiga kasi yun ang trabaho nila. No? Pero pagdating sa inquest fiscal, yun na po yung determination. Kaya po hindi po natin masasagot yun sa example no kung bakit ganun or what kasi it's a case-to-case basis. Pero, For instance, good nasa thing right na lang, lane ka, nasa right lane ka pero overspeeding ka. No? Yan. So maraming factors kasi. Apo, good thing at inatras na rin nung ama nung biktima. Opo, dahil wala naman po Aksidente talaga. talagang ang siguro ang point dyan is bakit inabot ang ganong katagal? Yan, may mga ganon sinasabi na di ba? Bakit ang tagal naman yung imbis nga nakita na nga may CCTV. Saka ako, to my mind, with all due respect dun sa police, hindi ko alam kung ginawa nila, bakit nagsentro lang dun sa driver? Why did they not go up dun sa LRT? And Ang susunod determine namin baka may itatanong, mga tao Atty. doon. Opo. Wala po bang ikangay responsibility ang LRT management dyan? Tama. Meron po bang yun, no? negligence Saka- sa part ng LRTA? That should be investigated also. Saka hindi lang yun. Kunyari nangyari yun. Ako siguro, kunyari, nag-iimbestiga. Titingnan ko na yung CCTV sa taas kasi ano ba ang chance na yung tao tinulak o kaya nag-suicide? There is chances maaaring tinulak siya, di ba? Mas Aksidente meron sa ganun siksikan, naitulak. kesa sa suicide, di ba? Po. So, bakit hindi nasama yun sa investigasyon? Although hindi natin sinabing tinulak, but what we are saying here is, if we really want to investigate it wholly, no, yung lahat, they should have went up, no? At tiningnan na, teka, pati nga ang CCTV guard, may tao bang nandito nung panahon yun, di ba? But hindi, sumentro lang dun sa driver. Correct. Actually. Oo. So, yun, kailangan na inimbestigahan doon. And I think the OTR will investigate that. Attorney Hinton, gawin nating i-generalize natin. Sa ibang bansa, meron ng mga harang bago sumakay may barrier bago sumakay ng bagon. At meron din silang protection doon sa mga pader-pader nila. May pagkukulang ba tayo or may kailangan pa bang idagdag ang mga estasyon natin ng train o ayusin Attorney Hinton. for the safety ng Well, commuters? sa nangyaring yan, the OTR has to review na baka kulang nga yung mga ganyang protective measures sa taas. Isolated case lang naman yung may magpapangamatay, di ba? Pero what if iba yung nangyari? No, it's not suicide. But something more, it's intentional. Di ba? So siguro kailangan rin tingnan yung infrastructure para maiwasan yung gano'n na hindi magkakaroon ng gano'n. Kaya nga
yun, no, kaya nga makikita natin, di ba, sa mga kalye, di ba, may mga harang sa gitna. In other words, you minimize the risk na merong masasaktan, may mamamatay. Ganun yun. Yun ba ay kailangan ngayon tingnan ng DOTR? Tingin ko kailangan. Siguro dapat fiberglass yung Yung clear para makikita. Clear. At Diba? saka hindi Kasi- pwedeng akitin. Yun Oo. talagang hindi hindi ka pwedeng Oo. lumusot. At hindi ka rin pwedeng humawak dahil Oo, madudulas kailangan ka. tingnan nila talaga yon kasi Oo. Open kasi may yun sa ganito mga na eh. estasyon, di May ba? nang- Open yan. may nangyari ng ganito. Attorney Hinton, di ba parang nakagugulat din dahil normally ang mga yung mga nagsusuicide sarilis tumatalon eh. Pero ito nangyaring ito doon sa labas ng Riles tumalon eh, di po ba, attorney? Kung yun nga ang nangyari. Yes, oo. We could not read the mind of the Opo, tama naman. the person kung bakit siya doon or probably doon, 'di ba, kung ang mga pahayag wala namang problema siya, ganon. And then siguro in time na yun, meron talagang dinadala yung tao and he chose to do that at that time. Opo. Attorney, meron bang dapat ikabahala ang mga commuters dito sa nangyaring ito sa sa LRT at or kung sa iba pa, di ba? Aksidente man yan or sinadya, May Attorney mga Hinton. dapat bang gawin ang ating gobyerno para na rin sa kaligtasan ng mga commuter? Saan po? Doon po sa LRT yes, mismo? opo. Ayun, sa Sa LRT kanyang talagang establishmento po. siguro yung mga security guards, yung mga security doon, kailangan yung paano na wala pa nakakita doon na umakyat yun or what, di ba? O, di ba, kung I don't know, hindi ko alam kung may CCTV sila doon sa taas na Pero maaari dapat nilang meron reviewin. Kaya kung meron sila doon ma-review, nakita ba ng security guard doon o ng tao na mukhang hindi na hindi na normal Mapakali. yung, yung tao at bakit siya doon papunta, saka talaga bang spontaneous siyang tumalon o baka nandun siya at nag-iisip pa kung gagawin or what, meron pang ganun time element and nakita na nga siya ng mga LRT personnel pero hindi pinabayaan yan, yung mga ganun, di ba? Was it really spontaneous that he jumped or he was there for a matter of time, di ba? Medyo matagal pa siya doon na suspicious na yung kilos niya, na bakit nandun siya, di ba? At kikita siya ng mga LRT personnel security but they did not do anything. And siguro yun ang dapat makita. Alright. Oo. Apo. Right. Attorney, baka meron kang mga gustong panawagan sa ating mga kababayan, lalo yung mga sumasakay, mga commuter. Opo. Sa mga commuter, siyempre, hindi naman natin na wag kayong tumalo, di ba? Hindi naman, wala kasi naman, hindi nga siyempre. normal yan. Hindi naman ganyan, It's really, siguro isang, dyan is, ang panawagan na lang po natin siguro yun mismo sa, with all due respect, no? Doon sa DOTR. mga yung mga mag-iimbestiga ng yes, ganyang kaso na kailangan maging maingat tayo sa mga statement. Tama. Oo. Kasi yung mga statement na yun, sisisihin ng mga netizen yung batas. Bakit ganyan yung batas sa Pilipinas? Bakit ganyan? Walang logic, walang di ba? Ganon. Just because of that statement. No? Na pwede naman hindi ganon. Di ba? Right. Tuloy, ang nasisisi nila yung batas. And that law or that procedure has been with us for so many years, decades, na gano'n na talaga, na ang police mag-iimbestiga, the police will, ang police ang discretion kung paano, isasampa nilang kaso, at yung piskal ang mag-i-inquest, or what, or magdi-direct filing yung police for preliminary investigation. It has been like that for so many years, for so many decades. And then, because of that statement, with all due respect, ng mga netizen na, wala, ano ba yan? Ba't ganyan ba yung batas na yan? Di ba pwede palitan yan? Ganon, di ba? Right. Samantalang, tested na yung ganong procedure for so many decades. Alright.
So with that, Attorney Anton, maraming salamat po sa pagkakataon ha. And from time to time, muli ka namin abalahin. And by the Anytime time, po. mas maganda lang pag-uusapan natin. Oo. Tama po ba? Salamat po. Salamat po, Opo, Attorney. salamat Right. po. And good morning, good morning po. Ingat, good luck po. Po mga kabalitaktakan, si Attorney Ariel Inton, President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Sa oras mo, naginap na alas 7:30 na ng morning. Sa pagkakataon ito, tanggap pa tayo ng report. Salaysay ng biktima na binawi kalaunan, lalo na sa kasong may kaugnayan sa sexual abuse, matibay at dapat kilalanin pa rin ayon sa Korte Suprema. Ang pag-ulat nagbabalik si Patrol 24 June Samson. Nilinaw ngayon ng Korte Suprema na hindi otomatikong mababaliwala ang isang testimonya kahit ito ay binawi kalaunan ng complainant, lalo na sa kasong may kaugnayan sa sexual abuse. Ito ang iginiit sa Supreme Court decision na isinulat ni Associate Justice Antonio Co, kung saan pinagtibay ng Second Division ang hatol na guilty laban sa isang ama na napatunayang nagkasala ng lascivious conduct sa ilalim ng Republic Act 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse Law. Batay sa record, 14 anyos noon ang biktima nang tangkahin umano siyang hubaran at hawakan ng kanyang ama habang sila ay natutulog at pinangkarin umano siyang gahasain ngunit nabigo. Kinabukasan ay isinumbong ng dalagita ang insidente sa kanyang guro na agad namang nag-report sa pulisya. Kalaunan ay binawi ng biktima ang kanyang salaysay pero nilinaw ng Korte Suprema na hindi nito otomatikong pinapawalang bisa ang naunang malinaw at kapani-paniwalang testimonya. Sa huli ay pinagtibay ng Supreme Court ang naunang hatol ng mababang hukuman na reclusion perpetua at pagbayad ng 225,000 pesos na danyos sa biktima. Patrol 24, June Samson para sa Impilang Metodong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa latest mula sa Filipino Mirror, palalawakin na rin ng Department of Agriculture ang programang 20 Bigas Meron Na sa Metro Manila para maabot ang mas maraming mahihirap. Ayon sa Agriculture Department, target nila na magtayo ng hindi bababa sa 5 rice outlets sa bawat lokal na pamahalaan sa National Capital Region. Dahil na hakbang na mailapit ang abot kayang bigas sa mga mamamayan at maibsan ang gastusin ng mga pamilya. Tala, ay naman sa Agribusiness and Marketing Assistance Service ng DA, target nila ang full-scale expansion ng programa bago matapos ang Marso 2026 pang tumugma sa panahon ng anihan at matiyak ang sapat na supply ng bigas. Prioridad sa programa ang mga senior citizen, solo parent, PWD, 4Ps beneficiaries, minimum wage earners, miyembro ng TODA, mga magsasaka mangingisda at iba pang kwalipikadong grupo. Pasada Balita. Iba pa rin balita, sasampahan ng kaso ang Allison Shipping Lines Incorporated gayon din ang ilang tauhan ng Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard dahil sa kapabayaan at safety lapses na nagresulta sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3 na ikinasawi na ng 52 katao. Ikinagalit ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ng payagang makapaglayag ang nasabing ro-ro vessels sa kabila ng safety deficiencies sa kanilang passenger capacity certification, dry dock, repair compliance at seaworthiness certification. Tiniyak naman ng kalihim na papanagutin nila ang shipping line at ang mga ahensya ng gobyerno na nagkaroon ng kapabayaan. Kabilang sa mga sinibak, ang mismong Zamboanga Regional Director at 5 PCG personnel na siyang nagsagawa ng pre-departure inspection, gayon din ang Zamboanga Station Commander dahil sa command responsibility. Inatasan din ni Secretary Lopez ang Marina na agarang maghain ng administrative charges laban kina Zamboanga Regional Director Engineer Jedini Nur Sibal, Marina Shipping Operations Specialist Engineer Bevin Bibi at Marina Shipbuilding Specialist 2 Jose Ray Kimiging dahil sa neglect of duty.
Pasada Balita. Itinuturing namang cancer ni Interior Secretary John Vic Remulla ang inihinalang garapalang katiwalian sa Bureau of Fire Protection pagdating sa usapin ng fire safety inspection sa mga negosyo. Gitna ito ng kinakasang kaso laban sa ilang miyembro ng BFP Bids and Awards Committee mula 2015 hanggang 2025. Ayon sa kalihim, isa sa mga naging biktima ng nasabing modus ang negosyo ng kanyang pamangkin sa Silang Cavite. Dagpa ni Secretary Remulla, hindi pinapayagan ng mga BFP Fire Inspector na magbenta ng mga fire safety equipment o contract sprinkler system habang nag-iinspeksyon. Kabila nito anya, may mga reklamo pa rin ng mga negosyo dahil nauuna pa anya ang pagbebenta ng mga fire extinguisher bago dumating ang mga inspektor kapalit ng pagtiyak ng ilang kawani ng BFP na makapapasa agad ang mga ito. Dahil dito, pakalat na ng body camera sa mga fire inspector ng BFP upang masawata ang mga irregularidad sa pag-iinspeksyon ng mga establishmento. Pasada Balita. Tiniyak naman ng Philippine National Police ang pinaigting na kampanya kontra illegal online gambling. Ito'y makaraang lumabas sa pagdinig ng Senado ang pagbabalik umano ng illegal na isabong operation sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ilang guerrilla operation online na konektado sa mga illegal sites na ang tinanggal. Tinutunton na rin anya ang mga live stream at mga operator na gumagamit ng Virtual Private Network o VPN at tinutukoy na rin ang mga financier at operator sa likod ng illegal na operasyon. Hinikayat naman ni Nartates ang publiko na magsumbong at binalaan ang mga kapwa-pulis laban sa anumang pagkakasangkot sa naturang mga iligal na sugal. Pasada Balita. Lingguhang auction ang ikakasa ng Bureau of Customs sa mga nakumpiskang imported na sasakyan upang makalikom ng karagdagang pondo para sa kaban ng bayan. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi lamang ang mga sasakyan dating pagmamayari ng pamilya Diskaya ang isasailalim sa bidding, kundi lahat ng mga bihikulong nakumpiska ng BOC. Alinsunod anya ito sa Customs Administrative Order 01007 kung saan dapat ibenta ang lahat ng gamit sa ilalim ng kustudiya ng Customs sa pamamagitan ng public auction batay sa kanilang wholesale value. Sakaling walang bumili, kailangan magsagawa ng pangalawang auction matapos ang unang bidding gamit ang parehong floor price. Sakali namang mabigo pa rin sa ikalawang pagkakataon, iaalok na ito sa pamamagitan ng negotiated sale o direktang pakikipagnegosasyon. Pasada Balita. Nagsumite ng counter affidavit si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Department of Justice kaugnay na nagpapatuloy na preliminary investigation sa mga kinakaharap niyang reklamo hinggil sa sinasabing pagkakasangkot sa maanumaliang flood control projects. Sabay nito tumungo rin sa DOJ ang tatlong state witnesses na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH NCR Director Gerald Opulencia para magsumite ng mga salaysay o affidavit na nagdedetalye ng kanilang papel sa kaso at kumuha ng Certificate of Materiality ng kanilang mga testimonya. Dahil dito kinuwestiyon ng kampo ni Revilla ang kinakaharap na reklamo, lalo't siya na lamang anya ang mananatiling respondent sa kaso kung papalayain ang kanyang mga co-respondents matapos maging state witnesses. Gayunman nilinaw ng DOJ na hindi pa opisyal na na-discharge sa kaso ang mga state witness hanggat hindi nila na ibibigay ang Certificate of Materiality mula sa Witness Protection Program. Kaugnay nito, itinakda naman ang susunod na pagdinig ng dating senador sa Pebrero 20. Pasada Balita. Papangalanan na ng National Bureau of Investigation sa tulong ng National Police Commission ang mga pulis Makati na sinasabing sangkot sa pangbubugbog sa driver ng aktres na si Rian Ramos kaugnay sa kaso ng illegal detention at torture ni Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio. Ayon sa NBI, kasong kriminal at administratibo ang isinampa ni alias Totoy laban sa mga nasabing pulis
matapos siyang bugbugin ng mga ito habang nasa kustodiya ng Makati Police Station para sa kaso namang qualified theft. Sabi naman ni NBI spokesman Palmer Malyari, tutulong ang NAPOLCOM sa kanila tungkol sa mga kasong administratibo at sa pagkakakilanlan ng mga pulis na sinasabing bumugbog sa biktimang tsuper. Dito, tumanggi na ang NBI na ibigay ang iba pang detalye ng nasabing kaso. Pasada Balita. Iba pang balita, isa sa bawat 4 na adult Filipinos ang nakasaksi o nakaranas ng panloloko sa isang relasyon. Batay sa 4th quarter 2025 survey ng social weather stations, 27% ng mga Pilipino ang nagsasabing nakaranas ng anumang uri ng pagtataksil, habang 72% ang hindi nakaranas nito. Karaniwan sa mga nabanggit na uri ng panloloko, ang physical at emotional cheating na parehong nakakuha ng 11%. Ipinaliwanag sa survey na ang physical cheating bilang pakikipagtalik o pakikipag-date sa iba habang nasa isang relasyon. Habang ang emotional cheating naman ay ang pagbabahagi ng problema sa ibang tao kaysa sa sariling partner. Maliban dito, kabilang din sa mga nabanggit na uri ng panloloko, ang cyber cheating at financial cheating. Sa kabila nito, hati pa rin ang opinyon ng publiko kung maari pang maibalik ang tiwala ng isang tao matapos siyang lokohin, kung saan 43% ang naniniwala habang 36% naman ang hindi at 19% ang walang desisyon o undecided. Pasada Balita. Hindi ba binanggit yan kung anong sektor at Wala eh. ugali ang edad ng mga Walang sinurvey? binanggit eh. Wala. Kasi feeling ko habang binabasa mo mukhang na-survey ka. Grabe ka naman. Oo, kasama ka sa Hindi ako na-survey. na-survey. Hindi rin? Yung kayang birthday boy. Mukhang hindi Hindi rin nag-mimik na-survey. Hindi, naalala ko lang. With your indulgence ko Yung mga survey kasi may binibigay na libreng shampoo tsaka toothpaste. libre kang Toothbrush. May, alam ko lang, kanino sa napag-usapan natin. 12 Friday naman, talakayin natin. Yung sinasabi ni may twist Nino, ito. Nino, Ni Nino. Doktora Camille. Camille, kanina. Na yung iba, nakasuot lagi ng long sleeves. Hindi mo napansin? May mga pagkakataon lagi ako naka-long sleeves. Alam mo bakit? Puro kalmot yan. Inaway ako nung nanay ng mga anak ko. Binibiro lang natin, ginawa ka lang natin ng katatawanan. Kasi nga, Ako, sinugod ka ng aso mo dahil puro mumura. Yung yung bigas, pinaalala mo sa akin. Talaga, Kung bakit? Pilitan akong isole. Dahil mabait naman yung ilang suki kilo? ko. Halos 23 kilos pa sa 25 na nabili ko. In fairness, pumayag siyang palitan. Ang matindi, itong matindi. Itong matindi. Alam mo yung paubos ng binili kong halagang 50? Pagbalik ko kahapon, 56 pesos na ang halaga. Sa isang tinapay. 6 pesos. Ano Tapos, bang klaseng bigas yan? hindi, ang nakita ko dinorado eh. Dinorado? Namang mga imported ngayon eh. Kaya nagtataka ko, nung nawala yung imported, nagtaasan itong mga lokal. At alam mo ba, yung dating 38 na binibili ko para sa mga alaga ko, 44 hanggang 46 pesos ang bawat kilo. Kaya tuloy, konti lang yung binili ko para sa kanila. Pag uwi ko, sinabihan ko sila isa-isa. Tipid-tipid ha. Diet tayo ha. Kaming mga amo nyo, magda-diet din. Sasabay kayo ha. Grabe naman. Di ba? 46 pesos para lang sa alaga. din, Tomas. At ito pa, ang sabi sa akin ng suki ko, Sir, hindi ko i-recommenda sa iyo yan ha. Yung halagang yan. Kasi nung una, yung 15 halaga, may amoy eh. May lasa eh. Sir, hindi ko i-recommenda sa iyo yan ha. Sabi ko, hindi, sa alaga ko to. Sabi niya, hindi ko pa rin i-recommenda sa ganun suki ko. Kasi baka raw isoli ko. Ibig sabihin, 46 pesos na to 48, may posibleng hindi pa Hindi pa ganun kaganda yung quality pag nang ganun kulay presyo. brown eh. Pero dati ka, brown. Di ba? Kulay brown. Mukhang patukan. Tsaka anong tawag pag sinabing amoy laon? Ay, yung laon. Luma? May luma na yun. Pag Yun amoy yung sinasabi laon. niya. Sabi niya, sir, amoy laon yan. Pag sinabing, ay, yung laon, yung bigas mo na laon na, pag ganun, matagal na stock na yun. Kaya pala sinabi niya, sir, hindi ko i-recommend sa yan dahil amoy laon na yan, sabi niya. Yung pala yun. Anyway, nabanggit ko lang kasi, in fairness, bumayag siyang isole. Kaya lang, iba na presyo nung binili ko. Siguro yun na lang ay pang Valentine's gift ng mga tao.
Bigas. Uy, wag. Wag. Kakahiya naman. Tapos kung ibibigyan mo yung ganun, baka... Hindi naman yun. Kala ko. Basta bigas. Yung magandang klase. Maayos, Oo, maayos. kala ko yung amoy laon. Tapos Wag, marami may ganun. flower sa loob. Hindi, ang pinakamagandang bulaklak ngayon, para kay Engineer Ronel, Okay. chicharong bulaklak. Baka umano yung doktor. Yun lang. Baka ayaw niya na bumalik sa clinic. Anyway, birthday boy, Engineer Ronel Contihino, oras sa hudyat. Eksakto yung punto, 15 minuto na lamang, 8 a.m. na. Sa pagpapatuloy ng balitaan, suportado ng National Maritime Council ang suwestyon na bisitahin ng mga opisyal ng Pilipinas ang West Philippine Sea at Kalayaan Island Group upang mas maunawaan ang sitwasyon doon. Sa gitna na rin ito ng mainit na pahayag ng mga mambabatas at iba pang mga opisyal ng pamahalaan sa naturang issue. Ayon kay NMC spokesman at Undersecretary Alexander Lopez, nararapat lamang ito dahil hindi anya masyadong naiintindihan ang sitwasyon sa ground. Riing iginit ng opisyal na teritoryo ng Pilipinas at tama lamang na bisitahin ito para makitang mayroong mga Pilipinong naninirahan doon na dahilan kung bakit dapat manindigan at ipaglaban ang ating karapatan sa nasabing lugar. Pasada Balita. Ibababalita, nagbabala ang Food and Drug Administration laban sa paggamit o pag-inom ng mga love potion o gayuma. Isang araw bago ang pagsabit ng Valentine's Day. Ayon sa mga nagtitinda sa Baclaran, tumataas na ang demand. Tumataas na ang demand para sa gayuma. Bunsod nito, bahagyang tumaas naman ang presyo nito sa 150 hanggang 250 pesos. Gayunman, ipinaliwanag ng FDA na hindi ito dumaan o hindi dumaan sa siyentipikong pag-aaral at maaring makasama sa kalusugan ng mga binebenta sa bangketa, lalo dyan sa Baclaran. Pasada Balita. Maaaring makalikom ang Pilipinas ng mas malaking kita sa pamamagitan ng unti-unting pag-alis ng mga pawon na exemption sa value-added tax, pag-phase out ng mga income tax holiday at pagpapatupad ng isang emissions trading system. Ayon kay Organization for Economic Cooperation and Development General Matthias Corman, may malaking pagkakataon ng bansa na mas mapahusay at mabobilize ang koleksyon ng buwis, partikular ng VAT upang matugunan ang tumataas na spending pressures. Pasada Balita. Nagsanipwersa naman ang Land Transportation Office at Philippine National Police Anti-Cybercrime Group upang labanan ang mga online scammer na nagpapanggap na tauhan ng LTO. Ayon kay PNP Anti-Cybercrime Group spokesperson Lieutenant Walian May Arenzilio, kabilang sa mga modus ang pagpapadala ng mensahe na nag-aalok ng mas mabilis na processing ng dokumento o paniningil ng multa at bayarin kahit hindi naman opisyal na galing sa LTO. Ipinaalala ng ahensya sa publiko na ugaliing sa opisyal na channels lamang makipagtransaksyon at huwag basta maniwala sa online ads at mensaheng humihingi ng bayad. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Iwala si Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Early Remolona Jr. na nasa tamang direksyon ng ekonomiya ng Pilipinas para makabangon ngayong taon. Kapag tayo ng BSP, posibleng bumalik sa normal ang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon kay Governor Remolona, nagpabagal sa paglago ng ekonomiya ng bansa ang pagkawala ng kumpiyansa ng international businesses sa Pilipinas dahil sa mga graft scandal sa second half ng 2025. Pero, batay sa mga economic indicators, unti-unti na rin bumabalik ang kumpiyansa ng mga business investor dito sa bansa. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Tila pinili na ni North Korean Supreme Leader Kim Jong-un ang kanyang anak na babae para sumunod sa kanyang iyapak. Ayon sa South Korean Spy Agency, isinasama na ng kanyang ama ang 13 anyos na si Kim Jo-e sa ilang mga lakad nito tulad ng dumalaw si Kim Jong-un sa China noong Setyembre. Kaya naman naniniwala rin ang National Intelligence Service na dahil sa napapadalas
na pagdalo sa mga public gatherings ng anak ng North Korean leader sa publiko, lalo na sa mga official events ng ama, tila sinasanay na siya ng ama para sa iba't ibang mga trabaho. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sports update mula kay Supreme Master Terence Molave. Good morning, Master John, Master Drew. Mula sa pagiging qualifier, nakakuha na ng pwesto si Filipina tennis sensation Alex Yala para sa main draw ng inaabangang Dubai Tennis Championships na magsisimula sa Pebrero 15. Batay sa official website ng tournament, makikitang nakalista na si Yala sa main draw mula sa dati niyang pagkakasama sa mga qualifiers. Nabatid na otomatikong nakakapasok sa isang main draw tournament ang isang player batay sa kanilang mataas na world ranking o pagkakaroon ng wildcard o special exemption. Sa kasalukuyan, nasa career high number 40 na ang Filipina tennis ace sa WTA ranking. Samantala, ang Dubai na ang huling bahagi ng kampanya ni Yala sa Middle East bago siya pumunta sa Amerika sa Marso para naman sumabak sa Indian Wells Open. Para sa Sports News, ako si Terence Molave, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Ngayon ay bisperas ng araw ng mga puso. Kala ko dahil birthday ni Engineer Wenner. Bukod sa birthday ni Engineer Wenner, Mukhang magiging magarbo. na Biyernes at 13. Oh, mukhang may paparating na raw. Ha? May paparating na raw. Talaga? Oh, may itinumba raw siya. Ha? Tinumba Walang alam kung talaga ano. niya? Hindi ko lang alam kung ano yung itinumba na yun. Mukhang nakatayo uli. Mukhang hapunan daw darating, pare. Grabe naman yan. Naranasan nyo na po bang ma-heartbroken? Oh. Ngayong wala pang ano dyan, engineer? Wala bang, Wala bang mga background music dyan? Thank you! Ngayon nga pong bisperas po ng Valentine's Day, alam nyo ba na may isang kondisyon na tinatawag na BHS? BHS. Hindi Alam ito, ko BS lang eh. BHS po ito. Hindi ito party list, ha? Broken Heart Syndrome. Wow. Kilala rin ito bilang cardiomyopathy. Ayun na, nagkatalo. Dear Ate Charo. O Takotsubo Syndrome. Ha? Meron. Takot subo! Sino nagsulat? Pang ano yung... Si Diana. Takotsubo Syndrome. Takot... Kung saan bigla ang umihina ang puso matapos makaranas ng matinding stress. Oh, yeah. Teka lang, ha? Ayon sa Johns Hopkins Medicine, ang mga sintomas nito ay pagkahilo, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga na halos kapareho ng heart attack. Ay, meron talagang ganun. Seryoso pala, ha? Seryoso. Ako nagbibiro lang yung nagsulat. joke lang. Oo. Tindi ka, Pakinggan natin maigi. Madalas makaranas ng ganitong kondisyon ang mga kababaihan, lalo na ang mga medyo may edad-edad na. Paalala po ng mga eksperto, upang maiwasan ang broken heart syndrome, kailangan may sapat na pahinga, iwasan ng sobrang stress, mag-exercise, at agad na magpakonsulta sa doktor kung nakararanas ng ganito pong pakiramdam. Ibig sabihin, hindi sa pagkabigo sa pag-ibig ang ano. Hindi lang. Talaga? Oo. Kala ko kaya i-feature ngayon yan dahil bukas Hearts Day. Pala hindi. Talaga seryoso pala yan. Kaya laging nakaabang yung mga nasa Philippine Heart Center. May ganon. At saka meron din bukas. Hindi lang taga Heart Center na nakabang. BFP. Ay, At saka oo. PVOX. Pivox. Pasig, Santa Mesa, Santa Mesa. Antipolo. Pinupuntahan mo nun? Hindi, sa bar ako dati. Eastwood. Okay. Eastwood. Ikaw na. Ikaw na. Tsaka yung Embassy. So, bar hopper ka. Ha? Bar Sa hopper The ka. Fort. Sige, bar hopper ka. Noon. Ikaw na. Showbiz! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News.
Piniro ni Ate Shawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa pinili nitong running mate noong 2022 elections. Sa isang event na pinamagatang An Evening with the Stars, a gala celebrating the stars who continue to light our way, nakipagbiroan muna si Sharon sa Pangulo at kay First Lady Lisa Araneta Marcos bago nito kantahin ang request song ng dalawa. Ayon kay Ate Shawi, mayroon lamang siyang iisang Vice President at kadate niya ito sa event na tinutukoy ang mister na si Senator Kiko Pangilinan. Kasunod nito, pabirang tinanong din ni Ate Shawi ang Pangulo kung mali ba ang naging choice nito sa pagpili ng kapartner noong eleksyon na nagdulot naman ng tawanan mula sa mga attendees ng naturang event. Pasada Balita. At sa good news natin, ngayong bisperas nga po ng Araw ng Mga Puso, alam niyo po ba kung saan dadalhin ang inyo po mga special someone? Para po sa mga naghahanap ng budget-friendly date, bukod po sa mga hotel at mga motel, mga hotel gaya po ng Manila Grand Opera Hotel at syempre ng City State Hotel dyan po sa Maynila, sa Ermita. Para po sa mga naghahanap din ng budget-friendly date, narito po ang ilan sa mga pwedeng puntahan. Para po sa mga mahilig sa fine arts, anthropology at natural history, maaaring bisitahin ang National Museum. Walang entrance fee at magdala lamang po ng valid ID. Kung historical places naman ang interest ninyo, syempre, saan pa ba kayo pupunta? Intramuros sa Fort Santiago dahil bukod sa matututo ka sa kasaysayan, 75 pesos lamang ang regular entrance fee at 50 pesos naman kapag estudyante, senior at PWD. Para naman po sa mga nature lover, tiyak na sakto ang Arroceros Forest Park sa Ermita rin. Nakilala bilang Manila's Last Lang dahil sa fresh air na binibigay ng lugar. At sa mga gusto talaga magtipid, pwede naman po kayo sa tabing ilog ng Pasig. Pasada Balita. At sumayin niyo po ang inyong Friday edition na nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. At dahil Friday, huwag niyo pong kakalimutang mahal po namin kayo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ingit po mga kabalitan, kabalitaktakan, susunod na ang palatuntunang Karambola. Oras sa hudiyat. Happy Valentine. Dalawang tumbling na lamang. Happy Valentine sa bawat isa. Happy birthday, winner. Happy birthday, Indian winner. Almost. Yan na, yan na. Eksakto yung punto, alas 8 na ng morning. Happy weekend! Tumama rin! Ingat! Woo! Ang mga balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Evanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng